Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. Sumito ako ngayon sa San Tevi sa may San Pablo, Laguna para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit na ino-offer nila dito sa project na to. So yan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricaport po, Real Estate Broker at nanonood po kayo ng aking house tour for estates single attached. Okay? So si estate single attached ay merong minimum lot area na 85 square meter and a floor area of 74. 3 bedrooms, 2 toilet and bath with a balcony and a carport, complete turnover, and available through bank financing. Okay? So yung minimum lot area na 85 square meter ay mula po dito sa poste na ito. So kung papansin niyo yung poste na yan, diretso hanggang doon po sa firewall niya. So sa harapan, meron pa rin po kayong I think mula dito sa sidewalk na ito, mga 2.5 meters siguro yung setback niya. Medyo mahaba pa po, no? And then kung isasama po yun, yung hanggang sa may pintuan, baka mga 3.5 meter po na setback. Okay? And ito yung kanyang carport. One carport lang po ang pwede. Kasi dito sa may bandang, ito, yung part ng bahay na to, medyo nakausgad itong part na to. Makikita natin yung sliding door dito. So, hindi siya pwedeng dumiretso. Ano? Kasi yung lote mo, na 85 square meter, diretso po dito sa part na to. Okay? And ito naman, yung sliding door from dining, palabas po dito sa lanay mo. So, yung lote na 85 square meter, diretso pa naman po yan, no? Hanggang dito. So, ito kasing model unit nila, medyo irregular yung cut ng lote. Pero sure naman po tayo na may space pa yan dito. Okay, kasi yung bahay mo, ito yung firewall, hanggang dito pa po siya. So dito, ito pong space na to, pwede mong gawing laundry area or dirty kitchen. Okay, so yan po yung design ng bahay sa labas. So unfortunately, may nagpuputol ng bakal. So, by the way, kung interested pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede po kontakin sa akin Facebook page na Open House by Chad Ricaport. Okay? Ayan. Okay. So, yung pintuan pala niya, steel door ang ginamit na materyales. 90 cm ang lapad. So, medyo wala masyadong design yung steel door niya, pero okay lang naman. At least, siguro para ma-maintain yung pagiging minimalist ng bahay. So, ito yung kanyang ground floor area. So, naka-tiles na po siya na hindi siya 60 by 60. Palapad yung kanyang mga tiles para magmukha siyang kahoy. Ano? So, yan, pansin nyo. Para magmukha siyang kahoy. And then, ito yung kanyang living area. Ceiling. Yan yung ganyan. Ganyan na po ang actual turnover. Wala lang po yung mga gamit. Ano? Dining area. So, usually, ang tanong sa akin dito sa mo ilalagay yung TV mo. So, I think dito pwede mo na siya ilagay dito sa area na to para at least yung dining area mo may makakapanood din. Okay? And then, ito naman, sa ilalim ng hagdan, may space ka pa para gawin mong storage. Okay. So, pakita ko lang sa inyo yung sliding door, yung materials na ginamit. So, aluminum. So, maganda yung mga materials, saka yung pagkakagawa nung sliding door nila. Binagay talaga nila yung sliding door sa motif ng bahay. Okay. So, next po, punta naman tayo sa kitchen area. So, ito yung kanyang kitchen area. So, unfortunately, yung isa sa mga comment ko dito ay medyo maliit lang yung kitchen area niya. Kasi kung papansin mo, wala ka pang space for refrigerator. Ano? So, sink and yung gas range mo, medyo pag-iisipan mo pa rin kung anong gagawin, kung saan mo ilalagay. Pero I think pwede mo na ilagay yung refrigerator mo, I think dito, kasya naman. Or sa may side po ng sliding door doon. So, doon mo siya pwedeng ilagay.
Okay? So, actual turnover ng kitchen sink. So, may steel door din siya. Mula dito sa kitchen, palabas ng service area or dirty kitchen. May mga sliding window din, ano? So, mga sliding window po ang ginamit. Okay, so CR. So, itong CR nila, I think, parang flush door ang pintuan. So, magaganda po yung mga ginamit nila na toilet and lavatory. So, ito kanilang toilet. So, yan. Artes Meyer ang brand. So, binanggit ko na rin. And then, ito yung kanyang toilet. Mga one piece yung kanyang toilet. And ito kanyang lavatory. May mga pedestal pa. So, ganyan din po yung materials na ginamit nila sa toilet and bath sa second floor. And yung mga toilet and bath nila, floor to ceiling na yung tiles. So, yan. Hanggang kisame may tiles. Pero kisame wala ha. Hanggang kisame lang po yung tiles. Okay, so actual turnover po na shower head and the faucet. May outlet na rin po siya para sa kanyang heater. So kung tatanong po ninyo saan ang bintana niya, so meron siyang bintana dito, palabas po dun sa kitchen para magkaroon pa rin ng ventilation. Itong toilet and bath sa ground floor. So next po, ito naman yung kanyang hagdan. So ito mga flat bar po yung ginamit nila dito. Flat bar. Ito po mga square bar. And then sa ilalim po ng hagdan, ito yung pwede mong gawing storage. Okay. So sa step ng hagdan nila, mga kahoy po ito. So yun po, makakapal naman. Magaganda naman yung mga materyales. So mukhang manipis yung kanyang hagdan, pero so yan. Mukha namang matibay po. Okay. So next po, pag-akyat po ninyo dito sa second floor, bubungan agad yung pwede mong gawing family area. So may maliit ka pang space dito. And ito po yung kanyang balcony. So ang gandahan dito, yung balcony niya open sa lahat. Hindi lang sa master bedroom dumadaan. Unlike sa mga ibang bahay na feature natin, yung balcony sa isang kwarto po ang access. Pero siya, hindi naman. So, yung toilet and bath niya, halos magkasing laki lang naman po sila. And, ito may magandang ventilation na. May bintana na po siya talaga na palabas. Okay? So, next naman, punta tayo sa mga kwarto. So, yung mga actual turnover ng pintuan niya, magaganda. May mga design, yung flush door niya. And, ayan. First bedroom, maluwag naman. Malaki yung built-in cabinet na inilagay nila, pero may mga space pa siya. Single size bed lang yung nilagay, which is I think tamang-tama lang po, no? Okay, so next naman, second bedroom. So itong second bedroom medyo mas malaki ng kaunti. Magkakasing laki lang din yung mga gamit na inilagay nila. So yun, no? Malalaki. Lahat pala ng kwarto nila may mga butas na para sa window type aircon. May mga outlet na din na naka-ready. And ito naman yung kanyang master bedroom. So yung mga cabinet pala, no, tsaka po yung mga kama, hindi pa po yan kasama kapag turnover. So napakalaki po ng nilagay na built-in cabinet para kay master bedroom. Para po malaman ninyo kung gaano kalaki talaga yung kanyang kwarto. So queen size bed yung kanyang kama. So, ayan. May space ka pa. May maliit ka pang table dito para kay Mrs. or pwede mong gawing office table, di ba? Tamang-tama din. So, next naman, punta naman tayo sa kanyang balcony. Okay. So, sa balcony niya, so ito. So, hindi naman siya kalakihan yung balcony niya. Pero at least meron siyang balcony. Tambay-tambay dito. May mga family gatherings kayo dito sa family area. So, sa mga nagtatanong para sa location nito, napakaganda po ng location nito. Kasi along highway, Pan-Philippine Highway, pwede kang pumunta ng Quezon. O malapit na pala ito sa Quezon, no? Quezon Province.
So along highway lang po ito ng San Pablo, Laguna. Yun nga lang, kung accessibility going to Manila, medyo malayo po siya. Pero ang kagandahan po dito, malapit po ito sa tinatayong exit ng San Pablo na yata ng TR4 or yung bagong expressway dito sa area na to, no? So once na maging okay na yan, possible po, mabilis na namang tataas ang mga value ng property dito. And isa pa po, ang price ng aming estate single attached ay nasa 3.9 million. And kung gusto niyo po makita ng computation, check niyo po sa description kasi ang down payment lang po para sa kanilang single attached ay nasa 42,000. Yun na po yung total down payment. Kung gusto niyo po installment pa yung down payment nila, pwede po. Pwede po tayong bayaran up to 6 months. So 7,000 lang po ang down payment per month sa 6 months. Pero syempre, kung 3.9 po ang iyong total contract price, may possibility po talaga na mas malaki po yung magiging monthly amortization mo. Sa mga amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool, and check nyo na rin po yung description para makita nyo po yung aking contact details. At syempre kung nagustuhan nyo po ang video nito, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bagong videos. At kung gusto nyo na pong mag-reserve sa bawat property na ino-offer ko, mag-reserve na kayo dahil ang property patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.